Happy Tuesday, guys! And thank God, it's Tuesday! Ayan, kaligo na ako. Pupunta na ako ng SM. Si Heinz, pauwi na. Take 3 tong pagdadaldal ko dahil naglolo ko na naman yung audio ko. Ayan. So, check ko muna kung okay siya. So, ayan guys. Paalis na ako. Medyo busog pa ako. Pero kakain ako ng something na siguro biscuit lang. Siguro. Yan guys. Kotse na ako. Makain ako ng Graham Ball. Si Heinz malapit na, kaya sakto lang din yung sakto lang yung alis ko. Ano ba yan? Sana may time pa ako pumunta ng Watsons mamaya. Dali ko lang din ng LBC, Kalongan. Nagkamali ako ng padala. Buti na lang suki ko si Mazni and mabait siya. So, babayaran na lang niya yung sobra. Ino-order siya ulit ng bagong set ng soaps. So, thank you so much, Mazni. Hindi ako nito. Dito ang 59 lang, 100 grams. Na wala masyadong fatsa. Bili ulit ako ng banana berry. Ay. Kumakain na si Heinzer. Ano yan? Oreo sa brownies. Hindi ko alam kakainin. Ayan, ito. Tapa naman ako today. Ikaw? Ay, may food ka pala. From Delish Diet. Ang sarap ng lunch mo kanina. Ano? Sarap daw ng lunch. Ano? Breakfast. Yung breakfast ko, beef and potato. Brown rice. Tapos yung lunch ko, brown rice sila ngayon. fish with tofu and something. Grabe, hindi ko naubos yung food ko. Gantong oras talaga. Iba na yung panglasa ko. Nalilesen na naman yung sickness ko. Pero alam niyo yun, yung parang bumabalik siya. Lahat na kinakain ko parang gusto ko isuka pero ayoko. Ano yung ganong feeling? Ano ko na lang, pinipilit ko na lang at konti may carbs ako ulit. Tsaka fruits na lang ako later. And pumili si Heinz ng lumpiang toge. Yan, next naman, binatog. Ayan, inayos ko na yung mga lotion na isi-ship ko bukas. Ayan. Ayan guys, bye na kami. Kanina pala, kukwento pala ako sa inyo. Nainis ako dun sa isang customer service ng Beam Courier kasi nga, ang tawag dito? Nagpa-change ako ng waybill. Tapos, kasi imbis na papuntang Dasmariñas na sama ko, yung papuntang Zamboanga. So, nataranta ako kagabi pa. Tapos kayo na umaga, PM ako ng PM sa kanya, walang sumasagot. Mga 12:30 na. Ngayon, may sumagot sa akin. Bale, parang, akala ko naman, syempre, todo explain ako. Akala ko naintindihan niya. Biglang sabi niya sa akin, okay po. Parang sabi niya na, yung address po ba papalitan? Parang ang pagkakaintindi niya is yung name lang ang papalitan, hindi yung address. Wait lang, baka napuputol kasi. So sabi ko, inulit ko ulit yung sinabi ko. Nakailang message ako sa kanya kasi syempre, as a client, gusto ko ma-make sure na naintindihan. Kasi yung sinabi niya sa akin na parang yung address po ba, parang hindi napapalitan. Kala ko, ibig sabihin, hindi yan naintindihan. Na name lang, ba diba? Siyempre, as a customer, gusto ko ma-make sure na sobrang naintindihan niya. So, paulit-ulit yung message ko, niresend ko ulit, niresend ko. Hanggang sabi, bigla ba namang sagot sa akin, nababasa ko po yung message nyo, paulit-ulit, parang gano'n sabi niya. Wait lang. Yun, tas parang yun yung sabi niya sa akin, na high blood ako, parang huwag mong sabihin sa akin yan. Alam niyo naman, hormones, pag buntis, iba talagang may paglalaban. So, sa akin, parang sinabi mo sa akin na paulit-ulit ako, hindi mo nga naintindihan yung sinabi ko na ipalit yung Zamboanga papuntang Dasma. Parang gano'n, diba? So, sa akin lang, sana, ang sagot na lang niya, okay po, noted. Pag sabi niya noted, sabi naintindihan niya, nakampante na ako. Pero yung sinagot niya kasi ako na kung yung address daw pala, kung address ba yung ipapalitan, ibig sabihin, hindi niya naintindihan, binasa niya lang, assume na siya na name lang. So, ginawa ko, nag-email ako sa website nila, in-explain ko yung nangyari, kinuha yung print screen, tapos sabi ko, hindi mo ba alam na hindi ka pwede maging customer service dahil sa ganyan. Mawawalan kayo ng client pag ganyan yung attitude.
Tsaka, diba, pwede namang sabihin na simpleng noted lang. Huwag na ako sabihan na, or ewan ko kung hormones ko lang, pero diba, mali yung, para sa akin mali, yung pagkaka-approach niya. Na sabihin sa akin na nababasa niya pa ulit-ulit daw ako. Alam niyo yun? Kaya ginawa ko, na-report ko na rin para aware. Kasi kawawa naman yung mga may-ari ng mga ganyang company na parang ang rude ng mga customer service nila. Sabi ko nga, hindi pwedeng pag customer service ka, hindi ka pwedeng ganyan yung attitude mo na syempre, ako, inuulit-ulit ko kasi gusto ko maintindihan or make sure na okay, diba? So, wala lang, parang iba lang yung dating. Sabi ko sa lahat ng mga nakausap ko, hindi ganyan. Lalo na sa Beam, yung nakakatuwa nga kasi sabi ko last time, pin-screen ko pa sa kanya. Nasabi ko na, tignan mo, congratulate ako na magkaka-baby na kami or ganyan. Sabi ko, for sure, hindi ikaw yung nag-message sa akin kasi napaka-rude mong kausap. Alam mo yun? Parang, hindi ko lang ina-expect na ganun. So, sabi ko, hindi talaga ako mapakali. Talagang hindi ko pinalampas. Na-report ko siya dun sa, nag-email ako, nag-report ako. Dahil, hindi ko talaga nagustuhan yung sagot niya na sabihin niya pa ulit-ulit ako, nababasa naman daw niya. Okay lang kung naintindihan niya agad kung hindi niya sinabi sa akin na name lang, yung kung walang ipapalit sa address Pero, alam niyo, sinabi niya sa akin na, yung address po ba, may papalitan or something ganun. Sabi, hindi mo naintindihan. Kaya, inulit ko para make sure ko, diba? Wala na high blood lang ako sa mga ganyan. Okay lang na, sabi ko, nakiusap na nga ako Tapos, biglang, gaganunin pa ako na iba yung sagot. Ako pa naman. Ayoko ng ganyan ngayon. Hindi ko talaga pinapalampas yung makikipag-away ako pag di ko talaga nagustuhan. Alam ko na sa tama ako. Tsaka hindi maganda yung ganun na sasabihan ka na, diba? Parang sarcastic. Iba. Alam mo naman kasi pag sarcastic yung isang tao, tsaka talagang parang, ano lang normal lang na, mabait lang siya. Alam mo, something ganun. So, ayun, parang at least, diba, na-report ko na igagawan doon na action, na-email na ako ng office nila, and pinasend yung print screen, yung conversation namin, sinend ko na. Wala nakaka-disappoint. Ayoko palagpasin yung mga ganyang customer service. Parang hindi ka para dyan kung hindi mahaba yung pasensya mo. Wala lang. Hindi ko alam kung napakamin ko or ewan ko ba, pero ayoko talaga palampasin yung mga ganyang moment na yun. Willing talaga ako makapag-diskusyonan or i-push talaga yung rights. Ano mo yun? So, ayan. Anyway, binala ko na asawa ko ng Yakult and nice ko na nga bukas ano ko na. Tsaka yung iba, buti lang may box ako dito so magagawan ko siya ng paraan. Ayun, so yun lang. Good night guys, bukas na lang. Alam ka na. Good night, everyone. Yeah. Bye, guys. Bukas na lang. Bukas, busy-busyhan. And then, Thursday, busy-busyhan din kayo. Marami asikasuhin na basta Thursday na lang.